Yung pinaka-latest na privilege speech ni Congressman Benny Abante na kung saan sinasabi niya sa kanyang distrito sa Manila, District 6, ay pinagmalaki niya na drug-free daw ang District 6 sa Manila. Ang District 6 ay kinabibilangan ng Paco, Pandacan, San Miguel at Santa Ana. Okay, pakinggan natin ang kanyang privilege speech. Sabihin sa inyo na ang distrito ko po ay drug-free. Pero walang napatay. Kahit isa. Pwede naman pala eh. Pwede naman pala na ang isang syudad, ang isang bayan, ang isang distrito, pwedeng mawala ang drugs na hindi mo kinakailangan pumatay. Nais ko sang sabihin sa inyo na ang distrito ko po ay drug-free. Okay, Pero walang napatay. ang galing. Palakpakan naman natin si Congressman Abante. Ang tanong, totoo ba na drug-free ang District 6 ng San Miguel? Ito, post ito ni Joey De Vibre. Hello, mga District 6 ng Manila, North Paco, Pandacan, San Miguel, Santa Ana, and Santa Mesa. Paki-fact check naman po ang claim ni Mang Benny na drug-free ang distrito nyo. You can share any drug-related activity or violence as well. Okay? San Miguel, nandyan po. San Miguel, ang Malacanang Palace. Bago lang, katapusan ng October, may ni-raid ng NBI, kapitbahay lang ng Malacanang, drug den. Ito nga yung balita, oh. Headlines ng ano ba ito? Manila Daily Tribune. Drug den near Palace raided. Agents of the National Bureau of Investigation along with Presidential Security Group raided an alleged drug den operating within Malacanang complex, resulting in the arrest of a suspected drug pusher. The suspect was identified as Edgar Pintora, who was caught inside his house in the San Miguel area of Manila, a few meters away from the palace. Ito, naging viral na balita noong November. 2 buwan lang nakakalipas kasi October 26 ata ito. So, paano nasabi ni Congressman Abante na drug-free ang kanyang distrito na bago lang may na-raid na drug den sa kanyang San Miguel area? Sino ba ang dapat na mag-declare ng isang area ay drug-free? Meron bang trabaho ba ng kongresista? Hindi ba ang drug clearance manggagaling sa PIDEA, sa PNP? Yan ang alam ko eh. Kagaya sa Armed Forces, paano mo ma-declare na ang isang lugar insurgency free? Merong proseso yan. Magsimula muna sa AFP, PNP. May gagawin. Yung Barangay Development Program ang tawag ngayon. Ang kapanahan na namin, SOT, Special Operations Team. So, mag-conduct ng Police Military Activities Area. Pag natapos na, ipa-validate may Technical Working Group. Tapos, dadaan yan sa LGU. Dapat ang Municipal Peace and Order Council mag-agree na ang isang barangay
ay insurgency free. Ultimately, ang LGU ang mag-declare na insurgency free na yung isang barangay o isang munisipyo. Yun po ang proseso sa insurgency. And I believe, yung droga, ganun din ang proseso. Dadaan ka ng mga parameters. So, nakakapagtaka na ito si Congressman Abante, ma-declare niya ang kanyang Manila yan, ha? I don't know kung maniwala kayo sa kanya na drug-free ang District 6. Ulitin ko ang mga sana may mga makapanood tong video na ito na taga District 6, Manila. North, Paco, Pandacan, San Miguel, Santa Ana, and Santa Mesa. Paki-comment ko kung talaga bang drug-free na. Kung ako, imposible sa sitwasyon ngayon sa droga sa buong bansa. As far as I observe, bumalik na ang kalakaran ng droga sa buong bansa. Nung panahon nga ni PRRD, yung kanyang kampanya na puspusa na war on drugs, inaamin niya na hindi niya totally na-eradicate ang problema sa droga. Nung una, ang promise niya ay 6 months lang. Tatapusin niya ang problema ng droga. But later on, inamin niya na nagkamali siya. Hindi niya alam na masyado nang malala ang problema ng droga sa bansa. Kasi mismo mga police officers ang na-involve. Hindi naman lahat, ha? Kailang may mga police generals na na-involve. Pati na rin mga local government executives may na-involve din. So, na-failure siya. Sabi ko, I failed. Hindi ko kaya. So, panahon ni PRRD, hindi tumigil o naglaylo. Maraming naglaylo dahil sila sa presidente, talagang natakot na sila eh. Dito sa Mindanao, yung mga napupuntahan kong lugar, may alam kong lugar sa Caraga Region. Grabe ang kalakaran ng droga. Bago umupo si PRRD. Nung umupo na, after mga 1 year, napunta ko doon, tinanong ko, kumusta na ang droga dito? Sabi ng mga kakilala ko doon, Sir, tumahimik na, hindi na katulad ng dati. Kasi natakot sila kay Tatay Digong. Lumayas sila. Nagpunta sa iba't ibang lugar. Ganun lang. Kailan ba ko? Last year, nagpunta ko doon. Panahon na ng PBBM. Tinanong ko, sila na pala ang mismong nag-report sa akin. Sabi na, Sir, wala na ang droga. Bumalik na dito sa lugar natin dito. Hindi na sila takot. Nandyan na ulit. So, yun po ang masakit na katotohanan na yung napakagandang nasimulan ni PRRD ay parang nabaliwala kasi yung approach ngayon ng gobyernong ito is very compassionate. Less blood. Ayaw nila na may mamamatay hanggat maaari.